Kristo, dapat ang lahat ng tao ay maligtas. Kita mo? Doon pa lang sala na siya, di ba? Ang ginusto ng Diyos, ang lahat ng tao maligtas. Sa Katoliko ayaw niya maligtas. Pero sa Biblia, ang gusto ng Diyos, maligtas lahat ng tao. Sablay ka na kagad doon. Ha? Sabi niya, born again daw. Sabi ng Panginoon, ginusto ng Diyos na ang lahat ng tao maligtas. Tapos kinokondina niya, Katoliko hindi papasok. Tutulan mo ngayon yan. Okay, hindi tao yung Katoliko. Ha? Sabi dyan. Gusto mo, bibigyan ko ng sitas. Mamaya, babasahin ko yan. Okay. Ano pa? Ginagamit nila yung War of Baby ron. Yung harlot, yung babae ron. Aminin mo lang sa hindi, pinangangaral nila. Ang babaeng patutot doon. Iyon yung Katoliko. Sabi niya. Sabi niya yun daw ang Katoliko. Doon ka muna, Sabi niya, mamaya papansinin kita. Relax ka lang dyan. Huwag kang tatak mo mamaya, Papansinin kita mamaya. Oo, mag-ano ka lang dyan, magpahinga ka lang dyan. Panira ka na. Kang uuwi mamaya. Yun yung War of Babylon. Yun yung harlot. Tama ba ako, kapatid? Di ba? Yun daw yun. Babaeng patutot. Ano sabi ni Kristo sa babaeng patutot? Babasahin ko, ha? Kasi sabi nila, yun daw yung War of Babylon. Yung patutot. Banata mo muna. Amen. Ha? Sabi niya, yung War of Babylon doon o yung babaeng patutot yun ang Katoliko. Sabi niya. Di sang-ayunan natin. Ano sabi ni Kristo sa babaeng patutot? Ha? Sa babaeng patutot. Pakinggan nyo. Kung ano sabi ni Kristo sa babaeng patutot. Oh. Sino merong ano dyan? Anong talata? Tagalog version. 10 minutes pa naman yan. Tagalog version. Anong libro? Sabi niya, ang Katoliko daw ang tinutukoy doon. Anong libro? Oo. Ang Katoliko ang tinutukoy doon. Magka magtanong, hindi ka kasali. Okay. Pakibasa nga sa 21:31 ng Mateo. Sabi niya kasi, ayon sa titindigan nito, inunahan ko na, ang babaeng patutot doon sa Revelation 18, yun daw ang Catholic Church na nakaramit ng purpura, ng violet at ng red at babaeng patutot. Ano sabi sa babaeng patutot dyan? O yung Katoliko daw yun, basa. Tagalog. Mateo 21:31, ano sabi? Ang bagal ni Kuya, Diyos ko po. Ano sabi? Sa udyat ng malakas ng tunog ng trumpeta. Mateo 21:31. 31 pala Uno. Sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama. Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus. 21:31 yan ng Mateo. Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae, ayun! nauuna pa sa inyo. Ayun! Sino raw yung harlots doon sa Revelation? Sabi nila Katoliko, sabi ni Kristo, mauuna pang papasok sa langit. Kawawa ang born again. Naiwan ang born again. Ang patutot na tinutukoy sa Revelation, laging sinasabi, yun daw ang Katoliko. Ano sabi? Ang harlots mauuna pang pumasok sa inyo sa kaharian. Ang born again, nasaan papasok? Gagamit, John 3:3. Babasagin ko na. Maling translation yon, hindi po born again yon. Begotten from above or born from above. Kahit kailan, hindi naging born again yon. Ha? Meron akong Greek Bible dito. Naka-install. Hindi po, pwede pa burn, susunugin ulit, born again. Ha? Sabi doon, except a man begotten from above. Hindi sinabing born again yon. Except a man be born from the Spirit and the water. Ibig sabihin ng bautismo. Yun ang sinabi ni Juan. Ang mauuna pang paparito sa akin, hindi ka dapat na magdala ng kahit pangyapak nga. Pero siyang magbabautismo sa inyo sa tubig at Espiritu. Bautismo yun. Hindi yung religion papasok ka ng born again. Ha? Correction. Kahit kailan walang tinayong relihiyon o kongregasyon si Jesus Christ na born again. Galing niya sa mga protestante. Tapos kinokondena niya, hindi raw papasok sa langit. Gusto nga ni Kristo, lahat maligtas sila, ayaw. Pati nga yung patutot Pati yung patutot na sinasabi nila, hindi raw papasok sa langit. Mauuna pa yung Katoliko sa inyo. Basahan niyo ako, kayo mauuna. Binasahan kita, meron. Nauna yung mga patutot na yan, na ginagamit niyo ang Revelation. Yan. Ilang oras
pa ako? 6 minutes, ang dami naman. 15 minutes. Okay. Ngayon, kinukundi nila, bakit nagagalit sa Katoliko? Bakit nagagalit sa Katoliko itong mga protestante na to, mga iba't ibang sekta na to? Bakit? Bakit? Kasi ito yung original. Galit si Satanas dahil gusto niya tong basagin. Pero ano sabi ni Cristo? Kahit na ang pintuan ng impyerno hindi makapananaig sa kanya. Tapos sasabihin mo hindi papasok sa langit. Mababasa sa Biblia na ang Katoliko hindi papasok sa langit. Ang gusto ng Diyos, ang lahat ay gusto niyang maligtas. Hindi niya sinabing ang Katoliko hindi papasok sa langit. Meron ba nung mababasa? Sinabi ko na nga, papasok eh. Yung patutok na tinutukoy sa Revelation, ginamit ko ngayon doon sa 21:31 ng Mateo, mauuna pang papasok. Ginamit kanina ng kapatid ko yung Revelation chapter 7, verse 9. Sabi niya, at nakita ko, sabi niya, maganda yung ginamit niya, pero hindi niya lang binigyan ng emphasis eh. Ang iba't ibang tao na galing sa iba't ibang lahi, wika at bansa. Catholic yun. Catholic means universal. Throughout the whole world. All embracing. Ano sabi niya? Na nakatayo sa trono ng Diyos. Nandun na pala. Nandun na pala eh. Ha? Lahat na. May nakahawak ng palaspas. May hawak ng palaspas sa mga Katoliko. Sino may hawak ng palaspas? Pang Sunday. May born again ba nagpapalaspas? Wala. Pero nagbabanda. Ibig sabihin nun, pagtatagumpay yun. Dahil ginamit yung palaspas na simbolo ng pagpasok ni Cristo sa Jerusalem, matagumpay na pagpapasok. Eh nakita ron, mula sa lahi, wika at bansa na nakatayo sa harap na ng trono ng Diyos. Pero universal pa rin. Ano ba yung universal? Catholic. Hindi mo binigyan ng emphasis. Ha? Sila hanapan niya ako, born again, pumasok sa langit. Wala pong letra por letra doong 30, John 3:3. Ang born again galing yan kay John Wesley. Kay John Wesley yan. Hoy, doon kayo. Hindi kailanman nagtayo sa kabila. ng pangalan born again. Ha? Ibig sabihin ng born again, sinunok ulit. Ha? Kaya gagamitin nila yung born again. Sablay po iyon, hindi po yung religion. Binyag po iyon. Ha? Binyag po iyon. Yun ang sinabi ni San Juan, ni St. John, na ang paparito mauna sa akin ay hindi ako karapat-dapat sapagkat siya'y magbibinyag sa inyo ng tubig at espiritu. Binyag pala yun, hindi pala relihiyon yun. Diyos ko po naman. Ang ingot naman nag-interpret nun. Diba? Hindi raw papasok ang Katoliko. Nauna na nga eh. May mga santo na nga kami. Kayo meron na? Wala ang sabi ni Cristo. Ang aking church ay tatawaging Church of the Saints. Sama babasa? 14:33 ng Roma. Nakita mo? At ang aking bayan o ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ibig sabihin, throughout the whole world, si Kristo na may sabi. Letra por letra, Catholic, mababasa, Catoles, 5 beses lumabas sa Greek Bible. Catoles. Humenyen Ecclesias Catoles, Tesho Galilea kay Samaria, kay Judea. Nando doon po, 931 ng Greek Bible. 5 beses pong lumitaw yon. Catoles. Tapos sasabihin niya, hindi raw maaakyat sa langit. Nakita nga ron mula sa iba't ibang lahi, wika, ibang bansa. Diba? Tapos sabi niya, patutot daw yun, totoo yun. Eh nauna sa langit yung mga patutot, may hawak pang mga palaspas. Sino yung may mga hawak na palaspas? Katoliko. Pagdating ng Eastern, mga palaspas naglalabasan. Ha? Nakita niya maraming palaspas doon. Tinanong ba roon kung ano religion nila? Hindi. Pero sino yung may mga palaspas doon? Pagka during that time ng Eastern, Katoliko, nasa langit. Hanapan mo ko ng sitas mamaya ng born again, yan ang papasok sa langit. Ako, bumigkas na ako ng mga sitas. Ha? Yung gagamitin mong yung tinatawag na analogy na except a man be born again, he cannot enter. Sablay po yun, hindi po yung religion. Yan po ay bautismo. Ha?
humanap ka na nasabi dyan, relihiyong born again, papasok sa langit. Yun ang hihintayin. Basa. Tanong, sabi mo kanina, lahat ng tao ay maligtas. Yes, sa Biblia. Hindi ako sabi. Lahat ba ligtas? Lahat. Lahat ligtas. Sabi ni Kristo, gusto niya lahat. Eh yung iba ayaw. Eh ano magagawa ni Kristo? Meron tayong free will. Ayan. Sagot, unang tanong. Pangalawang tanong. Dalawang tanong. Sabi ni Kristo, makitid ang daan patungo sa Makitid ang buhay. daan. At Okay. kakaunti ang nakapasok. Okay. Alin yung tama? Yung marami o yung kakaunti? Okay. Hindi, ulit, linlang ko lang tanong. Oh. Alin ang tama na sinabi ni Kristo? Kakaunti o marami? Okay. Yung sinasabi ng maliit na kakaunti, hindi yung literal na katiting. Basahin mo, basahin mo. Basahin mo. Hindi, basahin mo. Wala mo tayo sinabi Hindi, katiting eh. Bakit? Basahin mo. Hindi, basahin mo. Ayaw. Wala! Basahin mo. Hindi, alin ba nga yung... Basahin ko. Wala daw talata. Sa 7. Ano, Mateo? Mateo, Ano, nasa 7 nga na Mateo. Hindi, alam mo yun. Kabisado Kaya lang talaga. binabasa niya. Hindi, wala nga Babasahin dito. natin. Hindi, wala Kaya nga. sabi, kaya magsumikap kayo. Ayun, may karugtong. Ha? May karugtong eh. O, sunod na tanong. Oh, Pangatlong tanong. Pangatlong tanong. Pinuputol mo. Binanggit ni Kristo Oh. na sabi niyo kayo mga Katoliko ay pangsanlibutan. Pasalibutan, wala Oo. akong sinabi. Ibig sabihin ng Pangbuong Catholic sanlibutan. Church, throughout the whole world, hindi namin sinabi pangsanlibutan O, pangbuong kami. sanlibutan. Ha? Correction. Tanong, pangatlo. Oh, sabi ni Kristo, Oh. ang kanyang mga alagad ay hindi taga-sanlibutan. Oh. Nagaya naman niya na hindi taga-sanlibutan. So ibig sabihin, kung kayo taga-sanlibutan, hindi kayo kay Kristo. Yun. Yung tanong mo, kung kami ay taga-sanlibutan, hindi kami kay Then sabi Kristo. mo kayo pang sanlibutan. Mga alagad kami ni Kristo. Taga-sanlibutan kami. Ang sagot, babasahin ko uli yung ano mo, yung tanong mo. Akin na. Ano sabi rito? Ininigay ko sa kanila ang iyong salita. Tingnan mo kung anong panlili lang ha. At kinapuotan sila ng sanlibutan. Ha? Sino yung napuot? Katoliko ba o sanlibutan? Sanlibutan. Sanlibutan. Ha? Lipot. Tuturuan kita. Tagalog lang yan. At sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Sino sila? Mga apostol. Yung mga apostol, katoliko hindi. Katoliko. Ha? Teka mo. Malalim na Tagalog. Ay, Tagalog yan, balog. Malalim na Tagalog. Sanlibutan mo. Ang Katoliko ay Katoliko. Sinabi ko, throughout the whole world. Hindi sinabing worldly. Iba ang worldly sa throughout the whole world. Ha? Ibig sabihin, all O tanong, sige na tanong. Saan binanggit ang mga apostol na sila ay Katoliko? Saan nila binanggit na sila ay Katoliko? babasa sila ay Katoliko. Okay. Kung letra por letra, ang babasahin no, kami Katoliko, natural, hindi nila maisusulat yon. So, wala. Teka muna. Kukonclude ka muna. Pasalamat itong kapatid ko. Hindi ko dala yung duway version. Sayang hindi mo dinala eh. Yung sulat ni Jacobo o ni Santiago, inamin nila Catholic sila. Ha? Sulat ni Judas, Catholic din sila. Yung sulat ni Juan, 1 John, Peter, mga Katoliko sila. The letter of Catholic Saint Peter. Pucha, nandun pala. Nandun pala eh. Nasagot ko na. Okay, siya na. Oh, tindog ka. 33 ka. Sino may po? Sandali. Stop muna. Ballpen, huhuliin ko. Tingnan mo ah. Ballpen muna, tsaka ano. Ganito ang huli ng isda. Tsaka papel. Kailangan ko pumain eh. ka matapos. Wala bang mahirap-hirap na tanong dito? Say hi muna dyan. Hi muna. Klaro na yan. Panoorin natin ha. Panoorin nyo ha. Isang tanong pa lang kung paano magkakaroon ng dilema. Ito. Ayan. Ano? Okay ka na. Yan. Go! Okay. Malinaw na yan. Bigyan mo ng ano, yung pananan. Ayun. Okay. Born again ha. Maliligtas ha. 939 na lang. Ako pinatunay ako. O, na binanggit niya kanina na ang patutot ay unang papasok. Kung sa Biblia, yung mga patutot na literal na tinutukoy ni Kristo, tama yon. Dahil kahit si Rahab na patutok doon sa Jericho ay naligtas. Dahil sa pananampalataya nila, binanggit yun sa Hebreo. Stop Pero muna. kung sinasabi Stop muna. nila, ano, Stop. nasa- Kapatid, ang itindid mo, yung born again papasok. Mamaya ka kumontra. Magtayo ka muna ng argumento mo. Excuse Ikaw, mo lang. matake ka rin kagad eh. Nagtayo ako ng argumento. Kinontra ko lang yung argumento mo. Mr. Moderator. Eh kanina, kinutram mo ako, wala pa ako itinindi Hindi eh. po ako kumontra, tinayo ko na ang Catholic Church papasok sa langit. Tinindig ko yon. Hindi ko kinontra yun. Kinontra ko yun sa huli. Ang itindig mo ngayon na ang born again papasok sa langit, mamaya ka umatake sa second stand. Di marunong, di ba?
Tindig na ang born again papasok sa langit. Ay, Tindig. maliwanag naman dito sa binabasa, no? Oh, basa. Sa Juan, ulitin ko lang. Ibalik mo sa te. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ipanganak muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian. Malibang ang tao, ibig sabihin walang exemption. Ngayon, kung may exemption yun, pwede. Sa 5, mababasa natin ng ganito. Ano sabi? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Katotohanan, ibig sabihin walang pasubali. Kung sa inyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng langit. So, ibig sabihin, kailangan mong ipanganak para ka makapasok. Ngayon, sinasabi niya, walang born again. Hindi nga makakapasok pag hindi ipanganak eh. Ngayon, ang sinasabi sa Grego daw, wala mo lamang matranslation. Karamihan sa translation dito, na ipinanganak mga tao. Wala mo nakalagay na ipinanganak si Ibabaw eh. Diba? Naniniwala tayo na salita ng Diyos galing sa itaas. Pero ang sinasabi ng mga translation, mas maraming translation, ipinanganak na muli, mga tao ang tinutukoy doon. Oh, sino ipanganganak na muli? Yung salita ba yung mga tao? Yung mga tao, di ba? O ngayon, ano katunayan? Natotoo ba sinabi ni Kristo? Naintindihan ba ito? O hindi, susundan muna natin yung 7. Ano ba sabi ni Kristo? Ba't nila kayo ipanganak? Huwag kang magtaka, sabi niya kay Nicodemo. Sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo ipanganak na muli. Kinakailangan. Yung kinakailangan ba hindi mahalaga? Malinaw sabi ni Kristo, kinakailangan. Ngayon, saan ba ipanganak? Sabi doon niya sa bautismo, walang binanggit si Kristo doon eh. Kaya yan ang problema natin, sila may sablay na paniniwala eh. Ano ba paliwanag ng mga apostol tungkol dito? Saan ipanganganak? Tanungin natin si Pedro. Si Pedro ang may sabi. Tingnan natin sa Pedro 1:23. Ganito nakasulat. Unang Pedro 1:23. Tagal ni Pedro ah. Ilang taon na ba? Nalobat. Pedro, Ito na. nasa Roma pa. Nasa Roma. Si Pablo, nasa Syria, lubong. Tagal. Ay, tulog muna tayo. Ito, sabi niya. Yung matagdaw kung paalisin yan eh sa kalay. Yamang ipinanganak kayong muli. Hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Saan daw ipanganganak? Sabi ni Pedro sa salita ng Diyos eh. Hindi pala doon sa tubig, sa bautismo. Yun ang paliwanag ni Apostol Pedro. Alin daw, walang kamatayan pala yung salita ng Diyos, hindi namamatay. Sa mga katwid nakabatay sa salita ng Diyos, ang kapanganakang muli. Tanungin natin sa Santiago. Ano ba sinasabi ni Santiago tungkol dito? Santiago ano? 1:18. Ah. Uno, 18. Basa. Ito. Sabi niya rito, sa kaniyang sariling kalooban ay kaniya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita pa rin ng salita ng alin, ng katotohanan, upang tayo ay maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kaniyang mga nilalang. Saan tayo pinanganak? Salita ng katotohanan. Saan yung salita ng katotohanan? Sa 17 ng Juan, sabi ni Kristo, Ama, ang mga salita mo'y katotohanan. Katotohanan ng alin? Salita ng Ama. Sabi ni Kristo, at sino pa yung katotohanan? Sabi ni Kristo, ako ang daan at ang katotohanan. Juan 14:6. So yung katotohanan sa magitan ni Kristo, saan mo makikita? Yung mga salita ni Kristo. Sa Biblia, binasa ko kanina, mula pa sa yung pagkabata, sabi ni Timoteo sabi ni Pablo kay Timoteo, yung nalalaman na ang mga banal na kapasulatan ay papadunong sa iyo sa ikaliligtas sa panampalataya sa magitan ni Jesucristo. At ang lahat na kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos, hindi sa Katoliko. Ngayon, kung sa Katoliko tayo maliligtas, dapat sa Katoliko tayo pupunta. Saan tayo pupunta? Sa salita ng Diyos. Roma 1:16. Ano ba sabi ni Apostol Pablo? At hindi ko ikinahiya ang mabuting balita dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo, gayon din sa mga Grego. Saan daw ang kapangyarihan ng Diyos? Sa Ebanghelyo o sa mabuting balita. Sino ba yung Ebanghelyo? Si Kristo yan, nakalagay naman doon. Yung kapangyarihan, si Kristo rin.
O, sino yung kapangyarihan ng Diyos? Si Kristo. Ay yung salita, ano katunayan na si Kristo yon? Sa Revelation 9:13, ganito nakasulat. 13:19, kung di ako nagkakamali. Na-late na naman. 13:19 ng Revelation. Alam mo, natatawa ako dito. Hinahanapan ko yung born again, papasok sa langit, kung ano-ano mga pinagsisistas na din. Hindi, maliwanag naman. Ikaw, kung saan nga rin na nagpupunta eh. Kaya mo ng revelation na yon. Ngayon, ano ba? Pinapatunayan ko lang na yung salita na tagapagligtas si Kristo. Eh nga, kung wala tayong magawa, kung hindi nakaintindi, kausap natin eh. At siya, sabi ro ito, sinibitris yata ako dahil nagkakamali. Na, ano yan? Yung remnant kasi hindi na pumunta. Maganda yun. Gusto ko yung remnant eh, mas maganda-ganda yun. Eto, pinagtsagaan na natin to. Sabi rito, at siya ay nararamta ng damit na winisika ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Yung berbo sa ibang translation, salita yun. So, maliwanag na tumutukoy din pala kay Kristo yan. Na yung kapangyarihan para ka maligtas sa salita ng Diyos, hindi sa Katoliko. Ngayon, maliwanag para kay panganak. Sabi doon, sa pagitan ng saan? Salita ng Diyos, hindi sa bautismo. Paliwanag niya yun eh. Wala naman nakalagay doon eh. At kalimitan, pag nagsasalita si Kristo ng tubig, spiritual yon. Kaya nga yung babae na kausap ni Kristo sa balon, na sabi ni Kristo, bibigyan kita ng tubig ng buhay para hindi ka na mauhaw magpakailanman. Sabi ng babae, bigyan mo ako para hindi na ako muling pumarito sa balong ito. Anong tinutukoy na tubig? Sa 7:36, ano ba sinasabi ni Kristo ng Juan? 7:36. Na kung saan sabi, magsiparito kayo at magsiinom. Inom pala yan. Baka naman ibang pinainom ni Kristo dyan. Ha? Basahin mo nga. 2 minutes. May tubig na binabanggit doon eh. Basahin mo nga. Remaining. Ang tubig yan. 7:23 ng dyan. Ang dugo yan ha. Oras mo nagtakbo ha. Walang problema yan. Naku po, naiwan sa Roma. Naiiwan na. Umuwi na sila. Ano? Ilang taon na ba? Sabi rito, ano nang sabi? huling araw nga, Ah. ng dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw ay pumarito siya sa akin at uminom. Saan iinom? Kay Kristo. Ano ba sinasabi rito? Sinasabi ko eh. Ano yung pinapay mo dyan? Sa 38. Ang sumasampalataya sa akin gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob. Siya ay aagos ang mga tubig ng tubig ng buhay. O, may tubig doon binabanggit eh. Kaya yung tubig na tinutukoy ni Kristo para inumin at mabuhay ang tao, yung tubig salita ng Ilang minuto na lang. 1 minute. Sige, 1 minute. Give Okay. Bago ako magtanong, correction ko muna. Naghintay ako ng 10 minuto, walang sinabi born again aakyat sa langit. Pinarinig kayo? Ako nagkaroon ako ng status na merong katoliko na sa magtanong ka, hindi ako sa mami tanong mo. Ito muna, premise lang muna. Kasi kinukorek ko lang ang topic. Sa imo diyan ka nagtatanong, di naman Irrelevant eh. Hindi muna. Inano ko lang ha, irrelevant ang topic. Napunta sa salita ng Diyos, napunta sa tubig. Ha? Pag makikipagdebate ka, specific kung anong topic to. Ha? Correction ko lang. Bakit sa'yo specific ba kung saan sa mga patutot na may nakarating? Hindi naman Kaya nga Katoliko katoliko yun. yung sinasabi Pati niyo yung mga may palaspas, specific ba yun? Katoliko ba yun? May binanggit ba doon Katoliko? Ba't di mo Ayan tinanong ang sa akin problema kanina natin. yun? Tanong mo yan Wala mamaya. Katoliko doon. Itanong mo Wala mamaya naman sa akin yan. O, unang tanong. Sa John 3:3, sinabi ba ron yung mga born again talaga papasok sa langit? Ay, sabi ni Kristo, Ano sabi? hindi makakakita ng karya ng Diyos. Hindi, Pag basahin halimbawa natin, ipapanak. basahin natin. basahin. Mga born again ba ang papasok doon? Basa. In English mo kasi Tagalog na nakasulat. O sige, binasa ko. Tagalog. Ano sabi? Papasok born again. Malibang kayo panganak, hindi Malibang. kayo makakakita Hindi makakakita. ng karya ng Diyos. Sa 5, Oo. malibang kayo panganak, hindi kayo makapasok. Ano ba yung Oo. makapasok? Okay. Saan ba ang karya ng Diyos? Sa lupa ba o sa langit? Tinatanong ko, Pinag-uusapan natin. asan yung sinabi dyan na born again papasok sa langit? Malibang kayo panganak na naman Maliban, English. except pa eh, except. Oh. Okay, basahin mo pumasok sa langit. Except pa eh, may exception pa eh. Basahin mo nga. Kung pumasok talaga, basahin mo.
hindi kayo makakapasok, Oh, hindi. maliban kayo panganak. Oh. Pag hindi pinanganak, makakapasok Hindi. Hindi. Kita nyo, hindi makakapasok. Okay, pangalawang tanong. Ganun lang naman humulid yan eh. Okay. Pangalawang tanong. So, ayon sa John 3:7, nagtanong, sa papaanong paraan ipanganganak na muli? Sa papaanong paraan? Aani ba sa born again Christian o yung pamamaraan ni Kristo na maging begotten from above? Dalawa lang, specific. Pamamaraan ni Kristo, magitan ng salita. Ayun, sa pamamagitan. Sabi Hindi ni ko tinatanong Pedro. sa salita. Ha? Ano sabi panganganak? Sa pamamaraan ni Kristo. Oh, ayan, Sabi niya, pamamaraan ni okay, Kristo eh. okay. Pangatlong tanong, dahil sa ano yung pamamaraan ni Kristo ayon sa John 17? Salita niya. Hindi, basahin. Ang salitang ibinigay ko sa kanila, mula sa ay, ibinigay sabi. ko sa kanila. Kaya yung salita pa rin eh, si Kristo yun. Salita. Ano nga ang pamamaraan? Mula sa niya? pasimula. Hindi ko tinatanong kung ano yung binigay. Ang salita si Kristo. Hindi ko tinatanong kung ano yung salita. Ang tinatanong ko, ano yung pamamaraan ni Kristo? Ano? Salita nga, ano Salita, pa pamamaraan? Ano pa pamamaraan ni Kristo? Okay. Ako sasagot. Ama, idinadalangin ko na maging isa nawa silang lahat gaya nating iisa. Hindi salita pa rin yun. Mayroon akong Hindi, ibang tanong. tawan. Salita ba yun o hindi? Huwag ka magtanong. Hindi, Mamaya. out of context din yung Hindi, tinatanong eh. binigyan lang kita ng clue. Okay, Hindi, malayo nga eh. Pangatlong tanong. Tanong. Okay. Sa tingin mo ba naintindihan ni Nicodemo yung tinatanong ni Kristo? Oo, hindi. Hindi, dahil nagtatanong niya kasi. naintindihan. Hindi na. Aminado siya. Aminado. Kaya nga pinapaliwanag sa kanya eh. Pang-apat na tanong. Siya rin nagpapatotoo sa sinasabi niya. Tama nga. Hindi, kaya nagtatanong Ngayon, eh. okay. Sinabi mo, spiritual na tubig ba yung John 3:3 o hindi? Spiritual. Spiritual. Sinabi pa rin ni Kristo, spiritual na tubig yun. Yung salita niya, spiritual eh. Basahin mo Sabi nga. ni Kristo, Basahin mo. ang mga salita mo ay pawang Basahin mo espiritu. nga. Basahin mo. Hindi, binanggit na nga ni Kristo Hindi eh. basahin mo kung spiritual. Ay ano yung salita ni Kristo, Huwag hindi ka espiritu. magtanong, binababasa. Para sundin Ama, ang naman, mga para salita sundan mo na ay lang niya. pawang espiritu. Ano yan? Anong verse yan? Nasa dyan yun, At binanggit. tinatanong ko, John 3:3. Dyan, ibig sabihin, dyan nasa 3. Okay, Kumukuha ka rin ng papalitan ko. kumukuha ka rin ng konteksto sa iba eh. Yan ang paliwanag At ng Bible tinatanong ko eh. yung John 3:3. Kaya nga, ano konteksto? Okay, tinatanong. Ayon ba sa John 3:3? Ayan, ang linaw na. Oh, di ba? Spiritual ba yung tubig o hindi? Yung kapanganakan tinutukoy Hindi ko doon. tinatanong yung kapanganakan, yung tubig. Yung tubig ang tinatanong ko. Espiritu nga yun, tubig. Ang nadalo, sinasok na. Espiritu. 7:37. Kampal pa nga eh. Espiritu. Sinabi ba rin ni Kristo, espiritu yung tubig o hindi? Alin? Yung tubig Espiritu doon. nga yung Sinabi, babasahin mo kung sinabi espiritu. Basa. Ay, sinabi ba literal? Huwag ka magtanong, bumasa ka. eh. So, sinasabi ni Kristo, pag nagsasalita, mga espiritu na yun. Dahil ang sinasabi ni Kristo, ang aking sinasabi, pawang espiritu. Okay. Kaya Tapos pag na? nagsasalita si Oh, Kristo, tapos na. espiritu yun. 5 minutes. 7 minutes to. 7 minutes. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Unang-una, ang ganda ng topic namin. Sino ang makakapasok sa langit? Born again o Catholic? Nagbigay ako ng mga sitas na talagang Catholic. Sino? Catholic means all embracing throughout the whole. Universal para sa lahat. Ang papasok sa langit, sabi ni Kristo, hindi ibig ng Diyos nang may mapahamak, kung hindi maligtas ang lahat. Sila born again lang papasok, madamot yung relihiyon nila. Si Kristo hindi nila tinukoy at Walang hindi pinili. siya pumasa ng talata kahit isang beses na born again papasok sa langit. Ako pumasa ako ng talata. Ha? Di ba? Ano sabi sa Roma 1:7-8? Sa mga taga-Roma, tinawag upang maging banal. Ayun. Sino papasok sa langit? Mga banal. Sino ba may banal? Katoliko. Born again meron? Wala. Meron banda. Ayan, ha? Merong kanal. Ha? Okay. Hindi siya nagbibigay ng sitas. Nagpunta sa salita ng Diyos, nagpunta sa tubig, hindi naman tayo nauuhaw. Hinahanap natin sitas. Born again, aakyat sa langit. Wala siyang naibigay. Ang binigay niya, salita ng Diyos. Ang ibinigay niya, tubig, nauuhaw. Hindi naman tayo nauuhaw. Ito ang hinahanap natin. Born again, papasok sa langit. Walang naibigay na sitas. Nakita mo yung mga ginamit niyang analogy? Nagpapatunay lang, invento.
Ha? Walang sinabi roon sa John 3:3 na born again yun. Bautismo yun. Ano sabi ni John? Makapangyarihan ang mauuna pa sa ay pinaghahanda ko ng daan. Ultimo, ang kanyang panyapak, hindi ako karapat-dapat na magbabautismo sa tubig at espiritu. Ano sabi ni Kristo? Except a man begotten from above. Di ba? By the Spirit and the water. Sinungaling si Juan. Dahil mali yung sinabi ni Juan na sinabi ni Kristo. Dapat pala. Ang tanong naman mamaya itatanong ko sa kanya si Juan ba born again? Kasi ginamit ni Juan yun Ano sabi ni Juan? Ang paparito na kasunod ko ay hindi ako karapat-dapat na magbabautismo sa tubig at espiritu. Ginamit yun. Born again ba si Juan? Walang sinabi ron bautismo yun. Magbabautismo sa tubig at espiritu. Ano sabi naman? Except a man begotten from above. Bautismo po yun. Dahil na tinukoy ni Juan. Kahit walang internet. Okay. Buti nga hindi kami pumunta sa ng bautismo Naghihintay ako ng mga talata, ng mga sitas kung ano talaga na may mababasa na ang gumamit ng Pedro. Basahin nga natin unang Pedro 1:23 kapatid para maintindihan nito. Basa. Unang Pedro 1:23. Salamat. Ay kuya, sige lang, tuloy lang. I-text lang ako kuya para magkaroon tayo ng ano ron. Ano natin. Okay, salamat. Text nila ako para magkaroon tayo ng ano rin doon. Okay. Basahin mo nga yung unang Pedro 23, pakibasa nga. Kung ano nga ba, kung sapat na magpasako sa born again doon. Sino mayroong Biblia dyan? Ano sabi ron? Sinabi ba ni Pedro doon? Ay umanib kayo sa born again Christian. Wala. Ang sabi ron, may bihisan tayo nang hindi nasisira. Kung paano si Kristo binihisan ng damit ng katawan na hindi nasisira, darating ang araw, ganon ang ibibihis sa atin. Yun ang tinutukoy ni Peter. Hindi yung iiwanan mo yung Katoliko, pupunta ka sa born again Christian. Hindi po yun. Walang ganong konteksto na mababasa. Sinabi ni Kristo, lumipat kayo ng ibang sekta, mag-born again sa'yo. Mag-born again kayo. Wala hong ganong sitas. Wala hong ganong sitas. Kaya nga ano sabi ni Kristo? Ama, idinadalangin ko sila na maging isa nawa silang lahat gaya natin isa. Sino ililigtas? Sino? Hindi yung iglesia na itinayo ni Kristo na siyang tagapagligtas nito. Efesos 5:23, 21, 22, 25. Kita mo na. Sino tagapagligtas? Si Kristo. Sino ililigtas? Yung mga nasa iglesia. Hindi iglesia ni Kristo yan. Yung tunay na iglesia. The Catholic Church. Hindi born again. Nakita mo na? Kaya natatawa ako dito Kung ano-ano mga pinapasakali Pinatulang ko na kasi wala akong magawa Grabe. Hinahanapan ko ng sitas, born again, aakyat sa langit, wala. Si Kristo pa nga magliligtas sa tanayo niyang iglesia hindi born again ang ililigtas niya. Ang gusto niya talaga lahat. Kaya nga pag sinabing Catholic, para sa lahat ang kaligtasan. Tapos sasabihin niyo kami, hindi kami maliligtas. Diyos ko po naman. Walang ganun sinabi si Kristo. Ang gusto ng Diyos, ang lahat maligtas. Pag sinabing lahat, universal. Ibig sabihin, all. Lahat. Tingnan mo, ano ibig sabihin ng lahat? Catholic, universal, maliligtas. Kita mo na? Hindi niya alam yung salitang all, hindi niya alam yung universal, hindi niya alam throughout the whole world. Diyos ko po naman yan. Tanong niya sa akin kanina, mga protesta, mga apostle pa, katoliko, kung dala ko lang ang Duay version, letra por letra, mababasa ko. Ang sulat ni Santiago na katoliko sa mga epistola, nakita mo. Diyos ko po naman ito. Mamaya titingnan ko kung magtitindig siya na mayroong sitas na babasahin niya. Born again ang papasok sa langit, Born again ang papasok sa langit. Ihintayin ko yun. Okay? Pag wala siyang nasabing born again papasok sa langit, mas maganda mag-isip-isip na siya. Kung nauto ba sila o hindi. Di ba? Hindi ibig sabihin na born again nakasulat doon, relihiyon na yun.
1980 lang lumitaw yan. Diyos ko po, alam mo kung saan galing yan? Sa paksyon ng mga protestante. Paksyon. Almost 40,000 paksyon ng mga protestante. Tandaan niyo yan, nagkahati-hati. Kung sa Diyos yan, gusto ba ng Diyos magkahati-hati? Hindi. Ang gusto ng Diyos, maging isa nawa silang lahat. Gaya natin. Dual range. Dual version. Lima pa rin. Binanggit mo kayo na kung mayroong binanggit si Kristo na pumasok ka sa born again para maligtas. Ano, may sinabi rin ba siya pumasok ka sa Katoliko para kay maligtas? Okay. Ang sabi ni Kristo, di ba? Maging isa nawa silang lahat. Mayroon akong mga kawan na wala sa kawan na ito na dapat papasukin natin. Ano yung kawan na yon? Ayun, na pinapapapasok. Eh di yung Catholic Church yun, according to the history. Nasagot ko. Yung history ba kasama sa tinuro ni Kristo? Yes! Bible is a history book. Period. Saan mababasa na yung Pangatlong tanong na yung kasaysayan na sinasabi mo, Ben, encyclopedia na kasama sa tinuro ni Kristo, tinuro ng mga ni Kristo at ng mga apostol na batayan. Babasa ko, history book. Okay. Ang ganda mong kamaiming, may hawak akong history ah. Babasa ko ha, history daw. Okay. Saan ba yun? Ito tanong ng history book. Ang galing mong tumaiming, may bitbit akong history book. Ha? Encyclopedia po ito mga kapatid. Saan daw history? Ito pong Sinabi ni encyclopedia. Kristo ha. Ito nga, pakinggan mo muna, pati mga apostol. Oh. History book daw. Oh. Catholic Church. Ayan. Yan na. Meron ba? Ito Wala, ba? tagal naman eh. Ikaw muna, nagtatanong ka, wala namang oras yun eh. Nagtanong ka lang naman eh, pangatlong tanong mo. Okay, babasahin ko. Catholic Church Roman. Christian Church, which is under the authority of the Pope as the Bishop of Rome. It is the largest branch of the Christianity. And until the Reformation in the 16th century, it was the only organized church in Western Europe. It maintains that it is the preserver of the true and ancient faith of Christianity. Lalo pa lang iba eh. Ang haba naman eh. Hindi! Sasagot Hindi ako! magpaliwanag, ang haba naman yan eh. History ang Nagtanong tinitanong lang eh. eh. Nagtanong Eh wala, lang. magbasa ka na lang pinab hanggang umaga. Hindi, Tama na yun. Hindi. Mas maganda. Ang haba naman yun eh. Its title of Catholic Church, may karugtong, ayan na, Catholic Church of Rome dates from the early days of Christianity. Aba, Katoliko pala yun eh. Yung Christianity, tuloy natin. The word church to the first Christian meant all the members of the Christian community under the leadership of the apostle. Tuloy natin Tanong na. Malapit na. Ayoko na. Basta tanong. Yun bang sinasabi mo? Apat Sinabi na, pa yun apat ng na. mga apostol o kinuwento ng Okay. author? Ito, hindi to sinabi ng apostol. So, hindi Teka sinabi. muna. Pero, meron pa akong pero, pumiperiod ka agad. Ito ay based in biblical and historical facts. Tutulan mo to. Nasagot ko na. Yun bang Ito kasaysayan? naman, hindi man ito direct ang sinabi ng mga apostoles, pero ito ay facts at proven that the Catholic Church and the Apostle written. Sino nagpatotoo niyan? Okay. Mga lingkod ba ng Diyos o Mga lingkod, sabi, mga author? by the apostle. Babasahin ko ulit. Eh, yung nagsulat, sinabi niya Babasahin may to, apostol. babasahin. Kasi na, di na. Tagal naman. Babasahin ko Wala ulit. na, tapos na. Ayun na. Wala na. Wala na. Sige. Akin na ba yung encyclopedia ko isa? Ayan. Babasahin to ha. Hindi mo na eh. Kanina puro basa mo. Wala mabasa to eh. Start ka na ngayon. Tapos ka na? Start na ako. Kasi 7 minutes para mahaba. Okay, napakahaba ng mga tinalakan nyo. Wala rin binanggit doon ng Katoliko, no?
Siguro kung hindi siya nakikinig, maliwanag naman doon sa binasa na ang papasok sa karan ng langit, ipinganak na muli. Eh, hindi niya naintindihan, wala tayong magagawa eh. Marami siyang binasa, may binanggit ba doon na Katoliko? Wala eh. Kung ano-anong masalita ang pinagtudugtong-dugtong niya, wala namang katotohanan eh. Ngayon, maging history, hindi patayan yung mga history na nagpakita, dahil hindi naman malingkot ng Diyos yan eh. Kung kasaysayan ng iglesia, ang pagbabatayan natin dyan, kung saan naganap yung mga kasaysayan ng mga father church na sinasabi natin, hindi sumunod yan kay Kristo eh. Nagpatayan yung mga yan. Oh, napunta diba? sa patayan. Eh ngayon, sasabihin ba natin yan, totoong iglesia? Hindi nga eh. Protestante laban sa Katoliko. Eh, walang problema, anak ng Katoliko yung Protestante eh. Saan ba galing Protestante? Di ba sa Katoliko? Sa ating paaminado pala, guys. Pupunta tayo doon sa salita ng Diyos. No? Maliwanag, ano? Walang malinaw na... Stop muna, Daklak. Huwag tayong pumunta sa Diyos. Patunayan mo ang pinag-uusapan natin dito. Salita ng Diyos eh. Papasok magkangit. Ayaw nga. Hindi, siya nakakusaan din sa kakarating eh. Diyos ko po naman. Sa Catholic Church na nga yun, inano ko eh. Kaya nga eh, maliwanag naman, wala kang nabasa eh. Puro kwento lang. Ay, kuya, Karamihan hindi sa... pagbigyan mo nga muna to. Sige nga, halika. Tapusin mo. Sige lang, sige, pagbigyan mo. Yung mga binabanatan mo, hindi nagbabasa eh. Ito, sasagutin mo. Para patunayan ko, wala naman talagang Katoliko na kapasok. Wala ka, init na init ka rin sa akin. Hindi, lalayan ako eh. Pagbibigyan kita, hintay ka rin. Okay, pinatunayan ko, ano? Sa Biblia, lahat ng aking sinabi I-video mo nakasulat. rin si Tatang para makita ng Pagdating lolo sa niya. kaligtasan, nakabatay sa salita ng Diyos, hindi sa kung anong organisasyon. Sinabi ko bang sasamahan ng tao maligtas? Siya ang may sabi noon. Pumasok, wala naman sa Biblia yun, tinatanong niya. So wala naman yun, yung mga tanong niya, wala rin sa ano, out of context din eh. Pumasok ka ba sa born again, maliligtas ka? Wala man sinabi si Kristo ganun eh. Pero sabi ni Kristo, kailangan kang ipanganak. Kailangan kayong ipanganak. Yun ang sabi ni Kristo. sinabi Eh, wala na lang daw pumasok pumasok. kayo sa langit. Hindi nga makakapasok eh. Saan papasok? Sa karya ng Diyos. Ang tanong, saan ba ang karya ng Diyos? Hindi ba sa langit? Oh. Eh ngayon sabihin niya, hindi sa langit. Eh kailangan pa bang dugtungan ng langit? Sabi ni Kristo, kayo taga-ibaba, ako'y taga-langit. At ang aking karya ay nasa langit. Kailangan pa bang isa-isahin nyo? Napakaraming talata magpapatunay na si Kristo taga-langit. Hindi taga-lupa, hindi taga-sanlibutan ito. Ngayon, ano katunayan? No? Na kailangan nga talagang ipanganak ang tao para maging kaisa ni Kristo. Yung kaisa ni Kristo, walang problema yan eh. Kahit sino gumamit nun, pwede. Sa unang Korinto 5:17, ganito ang nakasulat. Ikalawang Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang at ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila ay pawang naging mga bago. Yung bagong nilalang at saka bagong kapanganakan, walang pagkakaiba ang kahulugan yan. Ano ang ipanganak na muli? May literal bang ipinanganak na muli? Wala eh. Oh, ipapanganak ka bang muli para ka maging bata? Yun ang hindi naintindihan ni Nicodemo. Kaya tanong niya kanina, naintindihan ba ni Nicodemo? Ang tanong ko, hindi. Ang tanong, nanatili bang hindi naintindihan ni Nicodemo? Kung hindi naintindihan ni Nicodemo yan, hanggang sa panahon, naging alagad ni Nicodemo. At kung pag-aaralan mo ang Biblia, si Nicodemo isa sa kumuha doon sa bangkay ni Jesus nung iliping. Alagad ni Kristo. Hindi mo maintindihan, ipinaliwanag sa iyo, naintindihan ng mga apostol, naintindihan ni Pedro, naintindihan ni Santiago, naintindihan ni Apostol Pablo. Oh. Ano sabi pa sinasabi ni Apostol Pablo? So sa Efeso 4:24, kayo ay mangagsipag-bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at kabanalan. Yung palang kapanganakang muli, katuwiran at kabanalan, hindi sa pamagitan ng Katoliko ka maliligtas, walang ganung talata. Puro claim lang yan. Mga history sinasabi niya. Ano ba mga history? Mayroon ba tayong patutuo dyan sa history? Eh sila dyan nag-aaway-away. Sila dyan nagpapatayan. Nung dumating sila sa Pilipinas, nangaral ba sila? Hindi, nakipagyera sila. Eh hindi yung pangangaral. Di ba? Oh, eh nasaan doon ang katotohanan? Ano ba sabi ni Kristo? Ibigin mo ang iyong kaaway. Kung gawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Kung ano ang ayaw mong gawin sa iyong kapwa, yun ang gawin mo sa kanila. At kung anong gusto mong gawin sa iyo, yun ang gawin mo sa kanila. O, yan ang mga utos ni Kristo. Pero itong mga reliyon na nangunguna sa gera, hindi totoo yan. Hindi totoo mga totoong na tagasunod ni Kristo. Kahit mga protestante na sinasabi na, protestante saan sila nagprotestante? Sa Katoliko, doon sila galing. Ngayon, nag-away-away sila, mag-ina. Eh ano katotohanan doon? Yung Katoliko at saka Protestante, mag-ina yun. Galing sa Katoliko ang Protestante, nag-away-away sila. Hindi ba libo ang milyon ang namatay dyan sa gera nila? Kung ilang dekada, kung ilang century yan, haba ng gera nila. Kahit hanggang ngayon, may mga panahon dyan na naglalabanan pa rin sila.
Sino-sino mga pinatay ng mga panahon yan na makilala? Sila John Arc ng Scotland. Sila William Tyndale. Mga pinagpapatay nila yan nung panahon na yan. Bakit? Ano ba kasalanan ng mayan? Nagsalin ho ng Biblia. Bakit galit na galit sila sa pagsasalin? Samantalang utos ni Kristo, turo ni Kristo sa Biblia, mapalad ang bumabasa at nakikinig. Ngayon, ang katuwiran nila, John Wycliffe. John Wycliffe. Ngayon, anong katuwiran nila? Sa sinasabi nila, sila lang otoridad, hindi totoo yan. Ang otoridad, ang kasulatan. Kapag ka ang hinahanap ninyo yung katotohanan, punta kayo sa kasulatan. Huwag sa relihiyon. Dahil ang relihiyon, walang magsasabing sila tama. Tingnan ninyo yung kasaysayan nila at patotoo. Naging mabuti ba silang tagasunod ni Kristo? Walang batayan yan eh. No? 1 minute. Ang digmaan nila ng mga Muslim laban sa Katoliko, saka Protestante, napakahaba. Ngayon, yung pinakikita ko lang na walang katotohanan dyan sa pinagkukwento nyo. Ngayon, para ka mapabilang sa katotohanan, saan ka makipagkaisa? Kay Kristo. Tama yun. Saan natin makikita yung mga yung katotohanan tungkol kay Kristo? Sa salita niya. Mapapaliwanag naman eh. Sa magitan ng salita, dahil sabi doon sa uno-uno, napasimula na ron ang salita. At yung salita na tumutukoy kay Kristo. At binasa ko nila sa Revelation na yung salita na yon, na tigmak ng dugo, ay tumutukoy nga kay Kristo yun. Ngayon, saan tayo mapunta para tayo maligtas? Kung nasa salita ng Diyos, huwag tayo doon sa relihiyon. Walang kaligtasan sa relihiyon. Kaya kung ang sinasabi nyo sa relihiyon ng kaligtasan nyo, hindi kayo makakatiyak. Pero kung kay Kristo kayo, may katiyakan kayo. Yan ang problema natin sa katotohanan. Sinasabi natin tayo sa katotohanan. Kaya anong batayan? Hindi nga natin alam kung papasok tayo ng langit o hindi. Diba? Yan ang problema ng mga Katoliko eh. Saan malalaman? Sa araw pa ng paghukom eh. Time. Wala ka namang Walang turong ganyan si Kristo. Wala akong tanong. Premise muna. Sabi mo hindi daw history yung mga relatives. Yung bang Christianismo history o hindi? Hindi, mga history nga pero walang batayan na naging mabuti silang Hindi ko tagasunod. tinatanong kung mabuti. Yung bang history of Christianity, history o hindi? History. Okay, history pala. Sabi Pero niya, anong hindi. batayan naging Teka mabuti muna, silang wag kang tagasunod? magtanong. Sumunod ka lang. Ayun na, sunod na tanong. Sasagot ko to. Sagot ko. History, pero walang naging batayan ng kanilang pagiging mabuting pagsunod. History Dahil pero sila walang naglaban na, batayan. nag-away-away. Okay, follow-up question to, isa pa rin ha. Sabi mo history pero walang batayan. Yung bang mga nasulat sa history, sa referensya, batayan yan o hindi? Batayan nga sa Nakita mo! Hindi ka tumayanan. Nakita mo! Kanina hindi patayan sa patayan. Nakita mo, oh! Batayan ng mga maling aral. Dalawang tanong! Ha? Sabi mo, kaligtasan nakabatay sa salita ng Diyos. Yun ang katotohanan. Okay. Nung mga panahon na nangangaral ang mga apostoles, may mga Biblia ba sila o wala? Wala! Hindi ko tinatanong yung kasulatan. May Biblia na ba o wala? Ito, bahawak. Ito, may Biblia. Meron na bang ganito? Yung salitang Biblos, galing yan salitang... Hindi ko tinatanong yung salita. Hindi ko tinatanong. Sabi mo, kaligtasan nakabatay sa salita ng Diyos. Diyan na nakasulat ngayon Yung bang mga apostols na nangangaral noong bang time, may dala-dala ng Biblia? Wala. Kasulatan. Hindi ko tinatanong yung kasulatan. Yung kasulatan ba, Biblia? Hindi. Oo. Oh, okay. May dala-dala? Wala. Mga libro yan eh. Hindi ko tinatanong. Alin, kasulatan. Hindi, Mga apostol. may dala. May dala. Okay, may dala. Si Kristo nga bumabasa eh. Dahil may dala pala to sa mababasa sa Biblia na ang mga apostol may dalang Biblia. Ito. Sabi doon sa Berea, sinasaliksik ng mga miyembro kung ang tinuturo ni Apostol Pablo ay batay sa kasulatan. At binanggit ni Pablo na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang pinag-usapan kasulatan eh. At ang sa 15, maliwanag doon na ang kasulatan ay nakapagtuturo. Malinaw na may kasulatan. Ano yun? Old Testament, New Testament? Ang New Testament na yun. Ano sinulat yung New Testament? Ay di sa kanilang panahon. Halatang walang Wala. Kanino sulat yung binasa ko? Mamaya, Teka muna. i-correct. Saan ba binasa ko? Hindi ba kay Pablo yun? Sa sulat niya? Ay ano, New Testament ba yung sulat ni Pablo o yung Old Testament? Mamaya. Teka. Hindi, pangatlong tanong. Nasaan yung Testament? Teka, papaliwanag ko muna. Magdamag Hindi, kayo. papaliwanag ko muna eh. Okay, mamaya ko Yung binasa kong papaliwanag. kasulatan, nasa New Testament. Nasa New Sa mga Testament. sulat ng mga apostol, kaya New Tanong ko, Testament yun. yung bang binasa nila na yon, Old Testament, New Testament? Binasa Oo. ng mga apostol. Oo, old on you. Nasa Old on you. Alin? Yung binabasa. Alin doon nga? Doon sa unang Timoteo Yung binanggit mo 3:15, yung kanina. binanggit, ang lahat ng kasulatan, kinasihan, old on you.
Kasama na nyo doon. Yun na nga, lahat eh. Tinatanong ko uncle nyo. Saan ba nakasulat yung Timoteo 15? magtanong. Hindi, Okay, saan nakasulat? Sa Timoteo. Timoteo. Kailan naisulat ang New Testament? Pwede sa first century. 4th century. First century. Ha? First Dapat century. naman yun. Mamaya, pakinggan mo. Teka. Ano to? Kailan isinulat ni Pablo yung kanyang sulat? Okay, Hindi, teka muna. First century, wala kang batayan nun eh. Kailan isinulat? Tuturuan kita. Akin na nga yung history ng ano nila, ng Wala, protestante. hindi totoo eh. Hindi Ayan. na totoo yan. Hindi totoo daw. Kailan isinulat? Ibig sabihin sumulat si Pablo, 4th century, patay na. Kita mo eh. Tuturuan Wala, hindi kita. magaling na. Ayoko na kadibati to. Hindi! Malinaw naman eh. Tuturuan kita. Paano maging tama? Sino sumulat? Tuturuan Sino kita. sumulat ng Timoteo? Teka Hindi, muna. teka muna, linawin natin. Ito lang tanong, sagutin mo lang. Sino sumulat ng Timoteo? Kaya ka magtanong. Hindi, ano eh. Magtanong siya. Sabi mo, 4th century. Teka muna, ako magtatanong. Oh. Mamaya wala magtanong. Ako magtatanong. Okay. Sabi ng nagpapatotoo na the Catholic Church and the Protestant are sisters. Napakarami niyan. Armada. Saan ba nagprotesta sila Martin Luther? Anong Hindi ba sa batayan Katoliko? mong history book? Referansya na mag-ina yan. Basa. Ay, saan ba galing Huwag kang nilagay ko lang na mag-ina. Pero saan ba galing? Nagtatanong. Spiritual na kapanganakan Hindi ko yan eh. tinatanong kung saan galing, ha? Clarify, clarification. Saang history or reference na mababasa ang Catholic Church at Protestante mag-ina? Ako naglagay nun. Ay, ikaw. Wala. Okay. naglagay. Last question. Okay. Sabi mo, pumunta sa kasulatan, huwag sa relihiyon. Okay. Bakit pumunta ka sa born again? Bakit? Reliyon ba born again? Ay, di ba? Ano yun? Kulto. Business pala yun. Business. Okay na, tapos na. Business yun. 5 minutes. Okay ba, 5 minutes na? Di pala rin. Business. Para maligtas ka dyan. 5 minutes na to. Unang-una, tuturuan natin ang history itong kapatid natin. Ano nga? 5 minutes? Hindi, 5 minutes. Ang sabi niya, first century daw na sulat. Okay. Totoo yun. Pero hindi pa nako-compile. Na-compile po ang Biblia noong 404 AD. Mababasa po yan sa Collier's Encyclopedia, Volume 6, page 104. Baguhin mo, hanapin mo. Nandoon kung paano na-compile. Sino nag-compile? Sabi ng protestante nila, the Roman Catholic Church compiled the New Testament. Ito po. New Testament na pala. And the Old Testament. Ay, bago tapos eh. Doon sa hamya, huwag ko na papasok eh. Sa cartridge, sa Council of Chalcedon, at sa marami pang mga council. Akala niya period na ako. Pinasakay ko lang eh. Ngayon, bumanat ngayon ng si John Wycliffe, ayan, si William Tyndale, pinagpapatay. Actually, kapatid, hindi mo alam ang istorya ni John. John Art. Si John Wycliffe, correction, siya po yung tinatawag sa history, mababasa po yan sa world history nyo, sa Lutheran Encyclopedia, mababasa rin po yan. At sa history ni O'Brien, nandun yan. Si John Wycliffe, tinawag po yung the fugitive translator. Bakit? Hinahabol yan. Bakit? Mali-mali po yung translation yan. Yan po yung nandadaya ng kanyang tinatranslate dahil inililigaw niya yung maraming Christian, kaya maraming naging heretic hanggang ngayon. Nasa kagagawa ni John Wycliffe. Ha? Dahil nung, hindi naman heretic yan eh. Nabola lang ng pastor. Naloko lang, nauto. Okay. Itong si John Wycliffe, hindi lang po ito may kasalanan sa Catholic Church, may kasalanan din po ito sa Estado. Kaya po ito sinunog kasama ng mga peking translation niya doon sa Criminal pala. At itong si William Tyndale ba, na sumulat nito, Sunderland pala to, hindi naman po yan sinunog. Namatay po yan sa sakit.
Diyos ko po na. Ano bang history pinagbabasa nito? Pero nila. Sinunog daw. Si William Tyndale, si John Wycliffe, sinunog. Si William Tyndale, hindi po. Ah? Baka mamaya sabi niya, si Galileo nga sinunog. Correction, hindi yung sinunog. Namatay sa sakit. Natatawa ko pa kung ano-ano mga reference ang pinagbababakbak ng mga to. Masiraan lang yung Katoliko eh. Ha? Ang pinagtataka ko, basa ng basa na ay bakbak ng bakbak, nakikinig sa mga pastor, sinabi ganito ganyan, hindi nagre-research. Kaya ayun, ano nangyari? Engot, pagdating ng history, hindi pala yun yung totoo. Maraming pinagpapatay. Totoo yun. Bakit nila pinagpapatay? Dahil ang Estado, ang church, ay kanilang winawasak. Gusto nilang pagbabagsakin lahat yun. Nire-rape ang mga madre, ginagahasa. Ikaw hindi ka magtatanggol? Call forth by the time. During that time, tawag ng pangangailangan. Kaya nga yung mga apostol, yung mga early Israelites, anong mga dumepensa na sila. Natuto na silang dumepensa. Di ba? Di ba? Natuto na silang dumepensa. Sa una pa lang, wala naman sa gulo. Oo, tanga. Oh, di ba? Hindi, tinuturuan. So, yun po natin, tinuturuan po natin siya ng tamang nangyari sa history. Kanina pa ako daldal ng daldal, pangatlong tindigan ko na, walang sinabi, born again, aakyat sa langit. Bumakbak nga eh, sabi rito, unang Korinto 17, sabi, sino man, sinabi born again lang, sino mang magpakataong muli, sinabi ba born again lang? Sino man, anyone, kahit sino. Diyos ko po naman, ang linaw-linaw, sinabi lang born again lang ba? Ha, basahin mo nga mabuti, sino man ang magpakataong muli, sinabi ba? Mga born again lang, sinabi ba? Ang linaw-linaw, sino man eh. Pag sinabing sino man, kahit sino kasali. Huwag lang po yung hayop. Ha? Hindi po yung person. Animal po yun. Pagbabasa po tayo ng talata, gamamit po tayo ng hermeneutics. Para hindi tayo magmukhang engot. Kasi ang hermeneutics po, wala mang mababasang letra por letra, pero ang content ng hermeneutics nasa Biblia lahat. Yun lamang po.